Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Sa selebrasyon ng Araw ng Mga Puso, handog ng Department of Health o DOH ang pagbibigay ng libreng cervical at breast cancer screening sa mga guro ng Angelo Loyola School Carmona sa Cavite. Nasa 150 mga babaeng guro ang kabuuan na sumailalim sa screening. Layunin ng ipinatupad na programa na mapababa ang panganib ng cancer dahil anilay sa maagang screening, mas magiging maaga rin ang gamutan. Samantala, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayang mahilig mag-travel na maging maingat sa visa scams. Ito ay ang mga taong nangangako na ipagpoproseso ang kanilang visa sa mabilis na paraan at agarang maaprubahan. Inaalarma ang mga turistang Pinoy, higit lalo ngayong nalalapit na ang travel peak season kung saan ilan sa mga tanyag na puntahan ng mga Pinoy ay ang Australia, Canada, Germany, Greece, Italy, Netherlands, Norway, Saudi Arabia, Switzerland at United Kingdom. Sa kauna-unahang pagkakataon, nasungkit ng Pilipinas ang gintong medalya sa Asian Winter Games 2025. Ito ay matapos daigin ng pambato ng Pilipinas sa men's curling gold medal game ang bansang South Korea na nagsettle sa silver medal habang ang host na China naman ay nagtapos sa bronze medal. Ang tagumpay na ito ng Philippine men's curling team ang pinakamataas na nagawa ng sinumang atleta sa Southeast Asia sa kasaysayan ng kompetisyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 1,000 kaso ng hand, foot, and mouth disease na itala sa buong bansa. Campaign period para sa national positions nagsimula na. Artificial flowers sa tilang panregalo nitong Valentine's Day, patok sa dangwa. Senate President Escudero, tiniyak na hindi ituturing na special ang impeachment laban kay VP Sara. Apollo Kibuloy, balik City Jail na matapos isugod sa ospital. At local brand ng banana chips patok sa South Korea. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa personang masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nananawagan ang Department of Health o DOH sa pagsunod ng publiko sa proper hygiene at self-protection kasunod ng pagtaas ng mga kaso ng water and food-borne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue o wild diseases. Ito'y bunsod ng magkakasunod na pag-ulan sa bansa na nagpapataas ng panganib ng sakit na dulot ng panahon. Pinalalahanan ng DOH ang publiko na magpakonsulta ng maaga upang matiyak ang agarang paggamot at mapigilan ang mga sintomas ng wild diseases gaya ng lagnat, panginginig, sore throat, sipon, pananakit ng katawan at ulo, pagsusuka at pagtatae. Sa kasalukuyan, nasa 37% na ng balota ang muling nireprint para sa paparating na halalan sa Mayo. Katumbas ito ng 27 milyong opisyal na balota na gagamitin sa botohan. Sumatotal na sa higit 72 balota ang target na may printa ng Commission on Elections o COMELEC. So far, so good. Ito ang pahayag ni COMELEC Chair George Erwin Garcia sa proseso ng muling pag-iimprenta ng balota na inaasahang makumpleto sa susunod na buwan.
Ipinapanukala ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang pagbubuo ng isang West Philippine Sea Command upang mas mapagtuunan ng pansin ang resources, gayon din ang mabantayan ng maayos ang teritoryo. Ito ay dahil sa kasalukuyang nahati sa Northern Luzon Command at Western Command ang pagpapatrolya sa naturang karagatan. Kaugnay nito ay nakakuha naman ng suporta ang Senador kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Defense Secretary Gilberto Chodoro, kung saan naging positibo ang tugon sa kanya na pag-aaralan ang naturang rekomendasyon. Kami ang boses na pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 1,000 kaso ng hand, foot, and mouth disease na itala sa buong bansa. Campaign period para sa national positions nagsimula na. Artificial flowers sa tilang panregalo nitong Valentine's Day, patok sa dangwa. Senate President Escudero, tiniyak na hindi ituturing na special ang impeachment laban kay VP Sara. Apollo Kibuloy, balik City Jail na matapos isugod sa ospital. At local brand ng banana chips patok sa South Korea. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.